Umaga pa lang ay pinuntahan na namin ang ginagawang pabahay para kay Nanay Bibilita, ang mag-asawang matanda na nakatira sa kumot at sako ang dingding. Pero bago kami dumiretso ay bumili muna ako ng aming kakainin para sa tanghalian. 25 pesos na gulay at 50 pesos na ginataan ay solve na sa tanghalian. Sa pang-apat na araw na paggawa ito ng amin natapos. Bagamat umuulan man nung mga nakaraang araw ay kahit papano nga ay umuusad ang paggawa at na-excite nga ako sa tuwing may natatapos sa parte ng bahay. Pero yun nga, marami pang gagawin sa bahay ni Nanay Bibilita at halos nasa kalahati pa lang ang aming nagagawa. Pero minsan nga hindi rin natin maiwasang may masabi ang ibang tao na bakit raw ganito. Bakit walang bintana ang ginagawang pabahay? Hindi pa naman po tapos at ginagawa pa lang po ito. Gusto ito, Jorn? Yan, day 4 ng paggawa ng bahay ni Nanay Bibilita. Daw umaga, Nay. Nakain niyo ho? Tanghalian na. At tanghalian na po yan. Kape at kare-kare? Tubig. Kare-kare po yan, yan pala yung tinatawag sa aming kare-kare, mga bayan. Kasi iba yung kare-kare po sa Maynila, yung mga may peanut butter baga. Yung malalaking peanut butter. May karne. May karne. Sa amin ay parang baga. At sa Maynila ang tawag dyan ay ginataang puso. Tinadtad. Sige, Nanay. Sir, pwede pa lagyan, sir, ng isang gayon yun? Alin? Nitapat sa bintana. Alin po? Yung pinto. Lampasan po ay yung bintana at saka pinto. Saan ho? Ayan po yung pintong malaki. Lampasan daw doon sa bintana ng isa. Paano pong gagawin? Diyan lagyan po din ng isang kumpi, di pa? Lagyan ng isang gayon po, di para umasigasigdot lumiya sa bintana. Parang ganito sa baga siya raw, di ari pinto. Ay, paano yung lampas po doon sa bintana? Ay, parang itatagilid lang ho. Oo. Ay, kasi may kasabihan pa sa mga kasabihan, gano'n ho? Sabi nila lampasan daw. Gano'n? Ay, Yun lang. sabihin ko po. Yung parang doon ang pinto kay Manong doon. Doon lalagay ang pintuan. Oo. Kunti lang, isang kahoy na lang ganyan, no? Dito sa para hindi tapat doon sa bintana. Ay, sige, tahanin ko po, tatay. Yun. So, yun may mga kasabihan si Nanay na gano'n ay. Yun ang napupunan ng mga tao. Pero ano ba yung mga narinig mo, Nanay? Ay, yun nga ang nila. Ay, yung lang naman, napapansin. Yun lang naman. Pero yun lang po yung napupuna. Yung pinto. Alam mo na mga tiulang tao. Ngani po, opo. Ay, sige. Kay tatay, no? Kung pwede lang. Atayos natin. At agad nga natin ipinaayos ang pwesto ng pintuan dahil may kasabihan daw kapag nakatapat ito sa bintana. Pero ano nga bang ibig sabihin ng pamahiin na ito? Comment nyo lang po. Ay, okay. Paano gagawin dyan, tatay? Hindi, parang gana rin. Yun. Dyan na lang ang pintuan. Ano yung pinto? Wala din namang masama kung maniniwala tayo sa kasabihan. Mahalaga maging komportable sila Nanay Bibilita sa kanilang bagong tahanan. Kaya pinagpatuloy na namin ang paggawa ng tahanan nila. Bali nga pang-4 na araw na ito ng paggawa at gagawin naman namin ang sungga para sa kusina. Kaya habang busy nga si Tate Rene ay busy nga ulit ako sa pagpapako ng sahig. Nakaraang ginagamit nga namin sa sahig ay 1x2 na kahoy kaya madali lang ipako. Pero ito ang kawayan ay maraming kailangan gawin katulad ng pagkakayas at paghati-hatiin. Makakatipid pero ito nga yung magiging trabaho. Ganun pa man, ini-enjoy ko na lang ang paggawa ng bahay na ito. Kasi isang achievement sa akin na makapaggawa ng ganito na kahit helper tayo may tutunan pa rin sa ganito. Salamat pa rin kasi nariyan si Tate Rene na tumutulong din sa ating misyon na kahit nga dalawa lang kaming gumagawa ay natatapos namin ng maayos ang tahanang ibibigay natin. At salamat din sa ating napakabuting sponsor na si Ma'am Betty. At di na nga namin namalayan ng oras, alauna na pala ng aming malaman. Kaya inihanda na muna namin ang aming kakainin. Napakasarap lang talaga kumain lalo na kapag pagod at medyo dirty ang kamay. At konting pahinga lang sabay banat na ulit. At after nga nitong paggawa ng tahanan na Nanay Bibilita ay marami tayong bibisitahin. Kaya sa ngayon ay ito po muna i-upload ko para sa pagtapos po nito ay dire-diretso na ulit sa pagbibigay ng tulong. Kaya salamat din po sa ating mga sponsor na sumusuporta at nagbibigay saya sa iba pa nating tinutulungan. At sa buong araw nga itong aming nagawa. Unti-unti na nabubuo ang bahay nila Nanay Bibilita. At sa sunod na paggawa nga ay maglalagay naman ng hollow blocks
Di rin talaga biro ang maging construction worker, lalo na sa init at pagod. Sa ganitong bahay pa nga lang ay talagang grabe na rin ang pagod ko. Kaya saludo rin talaga ako sa mga construction worker na buong maghapon nagbubuhat para may mauwi sa kanilang pamilya. So, Hanay, tapos na naman ang isang araw. Ano? Kaya nakakay ang puti kayo. Kaya bukas kasi meron ng tambak. Tatambak ka na ba mamaya? Nandito na pauwi na lang. Para bukas ay alagyan naman ng... Ko pati ng bato doong pinag-agagan. Doon. Kaya bibi. Oo, sige po. Para tambakan tapos sabay semento na, no? Maganda-ganda ang trabaho. Puti. Mga bahay. Ano po. Ayos na ang concern niya. Pinakang concern ni tatay ay gilid lamang yung pinakang pintuan para hindi daw tapat sa bintana. So may pamahiin about doon. So hindi ko na alam bakit. Ano ba yung pamahiin doon, nanay? Sabi nung matatandain, masama daw yung gain. Masama daw yun? Lampasan. Bagay kasi dati ay naka-encounter na rin ako about dun sa pabahay ni Sir Paul na ano. Bali yung bintana nila tapos yung pintuan ay magkatapatan baga. Ay pinabago din po. Mga taga Batangas. Yan yung pamahiin. Ano? Nasunod na sa pamahiin. So hindi rin naman masama maniwala doon, no? Malay mo malas ganun. So mas maayos rin para panatag baga, no? Mga masasakti na. Ay, ako'y inapagpatawas ng ano, baka daw nanununo. Ayun, para baga mabusungin ang gabo, malambot. Manas. Manas po? Oo, hindi pa pala. Malambot, Yan, dapat pala nanay dapat pala nanay ay pa-check up ulit. Pero nung nagpa-check up ka tapos yung gamot, nawala talaga siya yung ano? Kupis na kupis niya. Ibig sabihin, nasa iyo pa yung pinakareseta, nanay. Katabi. Pag nagpa-check up tayo, dadali mo, no? Para yun ulit ang reseta sa quad. Kasi maganda yung nangyari sa paa mo nung nakaraan, di ba? Kumupis. Payat na payat, Kitang-kita yung payat ng paa. Tapos yung... lumubo ulit. Pag sa umaga naman, di nakataas na ito sa dalawang una, nakapatong. Ay medyo kupis sa umaga. Ay pag ganito, patanghali na ay yan na naman. Alam ko pag kupis ito, malambot ito, saka ito'y kupis, yung ligong. Siya, pag kayo nagpa-check up, sabihin mo yun, no? Napakita rin natin, no? Sa doktor. Hindi ko maintindihan kung sa UT ay baga ito, kung saan baga. Excited na ba natin tirahan? Sige. Sabi nung nung isang araw, may ano na naman ang bintana ay. Kita ko naman pati sabi, ba't ng bintana yan? Kita rin yung may lagari na Hindi pa naman kasi tapos. Nga ni. Ba't baga inapangunahan po, ano? Sabi ko hindi pa naman yari yan. Oo. Ay kita niyo may gilit na nung pinakabintana Alangan namang hayaan namin walang bintana. Saan ka nakita ng bayan? Bakit walang bintana? Baka kulungan yun. Sabi ko kita din yung pag Oo, hindi pa naman kasi, wala pa nasa pa lang yan, 40%, 50%. So, ito po yung update natin ngayon sa ginagawang pabahay. So, maraming salamat po sa inyong panonood. At ito po yung update natin sa ginagawang pabahay. At thank you very much din po sa ating sponsor na si Ma'am Betty. Siya po yung rason kung bakit natin napapagawain ganitong pabahay kay Nanay Bibilita. Thank you very much po. Ayan. So may mensahe kay Nay? Maraming salamat talaga sa natulong at kung wala sila hindi makakapagpagawa ng ganyan. Thank you very much po sa inyong panonood. Bye-bye.